Salamat. Anong pangalan mo ka pala? Tata. Tata. Mashallah. Ilan taon ka na, Tata? 26. Mashallah. Sige, Tata. Salamat. Mashallah. So, ito yung mga paninda na halal. Mashallah. Very good. Presko talaga. Sige, Kuya Tata. Salamat po. Ang mga araw na ito ay bago sapagkat kahapon ay lumipas na. Di ba? Kahapon ay lumipas na. Hindi natin maibabalik ang kahapon. Ang mga araw na ito ay pinahintulot tinakda ng Diyos ang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makita tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo upang sambahin lamang ang lumikha sa atin, ang lumikha ng kalangit at kalupaan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Tinatawag siyang God, Creator, maawain, mahabagin. Pero ang pansariling pangalan ng Diyos, Allah, yan ibig sabihin ng Allah, pangalan niya ang lumikha sa atin. Kung papaano si Jesus, Birheng Maria, lahat ng propeta, tinatawag nila ang Allah. Sinasabi nilang Subhanallah, purihin ang Allah. Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. So ang Allah, ito ay pansariling ng lumikha. So napakasimple lang. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo upang sambahin ang nag-iisang tagapaglikha. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ilikha lamang ang mga jinn at mga hindi nakikita, tayong mga tao, upang sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon siyang relihiyon na binigay ng Diyos sa katauhan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, kapatid, iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng sangkatauhan, ang Islam. Ito lamang po ang aprobado. Ano yung ating mga narinig na iba't ibang sikta, relihiyon? Yan po ay gawa-gawa lamang ng tao. Man-made. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, kanyang salita sa Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, sapagkat ginawa lang nila ang mga reliyon na yun. Paano yung mga nauna sa kanila? Paano maliligtas? Kasi ngayon lang sila gumawa ng reliyon. Samantalang Islam, kapatid, bago likhain ang mundo ito, bago likhain ang tao, nandiyan na ang Islam. Islam po ang reliyon ng mga propeta. Ang ibig sabihin ng Islam, ganap na pagsuko sa utos sa batas ng Diyos. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ngayon, ano ang gagawin natin para magkaroon tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Una, kailangan ideklara mo, maniwalaan mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay sa atin, babawi ng buhay sa atin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. So sinabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakamtan natin ang kaserbiruduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat diniklara natin mula sa ating puso na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may mga propeta na mga inutusan dito sa mundo. Huwag tayong magtangi. Kilala natin, igalang natin, mahalin natin ang lahat ng propeta. Ang mga unang propeta, si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Ang pinakahuling propeta, si Propeta Muhammad. So si Propeta Muhammad ang huling propeta. Kilala rin natin siya na huli siyang propeta. Ibig sabihin, ang gagawin natin para magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng ligtasan ng ating kaluluwa, idideklara natin mula sa kaibutor ng ating puso ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ako'y naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at ako'y naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling propeta ng Allah. Bago tayo maghiwalay, bago tayo magtapos sa usapan ito, nais kong ikaw ay alalayan ka para magkaroon ka ng kasiguraduhan ng ligtasan ng kaluluwa, maging kapanalig natin sa mga propeta.
at magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan ng ating mga kaluluwa at ipagbawal sa atin ang impyernong apoy. Kaya aanyayahan kita. Sabihin mo ito mula sa may motor ng iyong puso, ang sasabihin mo, bigkasin mo, kanya nakanakaman. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Ako'y sumasaksi Ako sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Binabati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Ayun kapatid, ang payo ko sa aking sarili at sa iyo mula ngayon hanggang sa ulit hibla ng ating buhay, patuloy natin sambahin, dakilain, purihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumunod tayo sa kanyang mga kautusan sa pamamaraan ng Propeta Muhammad. Ano po? Assalamualaikum. Sabihin mo,